Ba't ganyan ang sulat mo? Hindi pantay yung sukat at laki ah. Ang pangit. Hindi magandang tignan. Jude, anong nangyari dyan? Wala, ma'am. Biro-biro lang eh. Di ba? Di ba? Pwede ka ba makalaro? Hoy! Ano? Nga? Di ka sasagot ha? Hoy! Wala ka bang sinaing? Wala ka talagang silbi. Ha? Hoy, lumalaban ka na ngayon, ha? Lumalaban ka na? Huwag mo akong iiyak-iyakan. Huwag mo akong iiyak-iyakan. Katulad ka talaga sa nanay mo. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Wala ka talagang silbi. Wala akong anak na katulad mo. Wala ka talagang silbi. Katulad kayo ng ina mo. Napakahina mo. Wala kang silbi. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Walang Wala ka talagang silbi.
Good afternoon, sir. Afternoon, ma'am. Kamakailan, may napapansin ako, sir, na may nakababahalang mga kilos si KR. Ano pong mga aksyon ang pwede natin magawa dito? Matagal na po yan, ma'am. Yes po, sir. So, mga ilang beses na nagawa yan, ma'am. Mga 2 beses na po, sir. Kasi po natin kausapin muna si KR kung bakit niya nagawa yon. Okay po, sir. Or kausapin niyo muna natin yung kanyang naging biktima. Magandang umaga, KR. Magandang umaga, sir. Kumusta? Okay lang po, sir. Alam niyo ba kung bakit kita pinatawag? Nagkasala po ako, sir. Nagkasala po kayo. Pwede ba natin ipatawag yung mga magulang mo? Opo, sir. Pinatawag ko kayo dahil sa report ng kanilang tagapayo na ayon dito, ma'am, ang anak mo, si KR, ay nambubuli sa kanyang 2 kaklase. Okay lang ba sa inyo, ma'am, na ating pasalitain si KR? Okay lang po sa akin, sir. Kaya mo ba, KR? Sige anak, huwag kang matakot. Sa totoo po kasi, sir, ay inaabuso po kasi ako ng aking ama po. Ano ba yan? Araw-araw Bobo ka! Bobo ka! Bobo! Hindi ko naman po na na may masamang kalalabasan yung ginagawa ko sa aking mga kaklase po, sir. Yung akala ko lang po kasi yung ginagawa ko lang yon upang maprotektahan ko po ang aking sarili po, sir. Si Kier po kasi ay bunga ng kalapastangan na hindi ko naiwasan. Biktima po ako ng panggagahasa noon at kailanman hindi ito natanggap ng aking asawa. KR, naintindihan ko ang iyong pinagdaanan. Lalo na naging biktima ka ng pag-abuso ng inyong kinikilalang ama. Patawad po sa aking mga nagawa, sir. KR, huwag ka sa akin humingi ng tawad. Doon ka sa mga klase mo naging biktima. Mas mainam na humingi ng tawad sa kanila dahil nakabubuti ito para sa inyo at maging sa lahat.
Ang nakaraan ng batang iyon ang nagtanim ng di maipaliwanag na pangamba sa kanyang damdamin. Ang bawat pasa, bawat paghihirap, at bawat bakas ng sakit na ilang beses ininda ay ugat ng kanyang mga sugat noon. Sapagkat ang tunay na paglaya ay nagsimula sa pagpatawad, hindi lamang hanggang pisikal. Maging sa pagtulog ay ginagambala siya ng mga tanong na waring ang kapayapaan ng isipan ay mananatiling panaginip. Sa paglalakbay ng kanyang paghilom, natutunan din niyang patawarin ang taong naging ugat, hindi lamang sa iba, kundi lalo sa sarili. Ang bangungot ng kahapon ay mananatiling buhay, ngunit ang liwanag ng bukas ang nagbibigay ng pag-asa para gumising at para lumaya. Sa kabila ng lahat, pinili ng batang iyon ang liwanag sa tulong ng isang taong tagapaghatid nito. Kung kaya't nandito siya sa harap ninyong lahat. Nangangako na tulad niya bawat isa ay may kakayahang maghilom. Hindi tayo nilikha upang manatili sa bangungot ng nakaraan, kundi upang magising at masilayan ang liwanag ng kinabukasan. Pagdilat ng mata, di akalain nakaraos na pala. Lumipas ang gabi, isaw na sa kahapon na halos ako'y lamunin na. Papa, nasaan ka man ngayon? Sana proud ka sa akin. Pinapatawad na kita. Maraming salamat sa lahat ng aral na natutunan ko mula sa iyo. Sa kabila na sa limot at bighati, natutunan ko pa rin na makalaya at maghilom.